Malalim ito pero hindi na namin ilalagay ang mga pinakadetalye. Importante, alam nyo na ang direksyon. Muli naming ipinapayo na unahin ang World Territory Series kung hindi pa napapanood ang simula upang maunawaan itong video. Balik tanaw lang tayo sa nakaraang video na ipakita na namin kung anong papel ang ginampanan ng pamahalaang Pilipinas sa tuluyang pagkawala ng lupain ni Jacob sa Shemite territory. Pilipinas ang nag-iisang bansa sa Asia or Shemite territory na pumabor kung kaya nakuha ng mga Hudyo-Hudyuhan ang Israel. Sabagay, nakasulat naman sa prophecy, Luke 21:24. Jerusalem will be trampled on by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Kaya lang nakakalungkot pa rin na sa dinami-dami ng bansa, Pilipinas pa ang nakikuyog. Sa biblical times, ang mahigpit na kalaban ng Israel ni Jacob mula nung lumabas sila sa Egypt ay ang mga Canaanites. Ito ang lahi na pinagmula ni Queen Jezebel na nakalaban din ni Prophet Elijah. In modern written history, napalitan ang pangalang Canaanites. Tinawag silang Phoenicians ng mga Greeks at iyon na ang kinasanayan. So tandaan natin, ang Canaanites at Phoenicians ay iisa lamang. Ayon sa Genesis, ang ibang Canaanites ay napunta sa abroad at napag-alaman natin through history na sila ang nagtatag ng bansang Gadir or Spain sa Europe. Kung idudugtong natin ang history ng ating bansa, ang mga Kastila na sumakop sa atin ay mga Canaanites sapagkat sila ay galing sa Gadir or Spain. Malaki ang posibilidad na maraming Pilipino ang nalahian ng mga Canaanites. Sa video na ito, ipapakita namin kung paanong nakuha ng mga Hudyo-Hudyuhan ang lupain ni Jacob Israel gamit ang relihiyong Judaism. Ang Judaism ay ginaya lamang ng mga Gentiles mula sa Jacob Israel. Peke, gamit ang Judaism bilang identity, inangkin ng mga Europeans ang lupain ni Jacob Israel. Ito ay resulta ng isang plano na inihayag sa pamamagitan ng Balfour Declaration. So ano itong Balfour Declaration? Basahin ko muna sa English at isasali natin sa Tagalog. The Balfour Declaration was a public statement issued by the British government in 1917 during the First World War, announcing support for the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine, then an Ottoman region with a small minority Jewish population. The declaration was contained in a letter dated 2 November 1917 from the United Kingdom's Foreign Secretary Arthur Balfour to Lord Roth. The text of the declaration was published in the press on 9 November 1917. Ang Balfour Declaration ay isang publikong pahayag na inilabas ng gobyernong Britanya noong 1917 around the time ng First World War. Inihayag ng Britanya ang suporta sa pagtatag ng pambansang tirahan para sa mga Hudyo na ilalagay sa Palestina, isang rehiyon ng Ottoman na may maliit na Jewish population. Note, ang Jewish population na bibigyan ng tirahan ay ang mga Hudyo-Hudyuhan na pinangungunahan ni Roths. Nahihirapan ako pronounce. Tawagin na lang nating Roths. Sino ang involved sa mga plano? British Royal Crown na naman, katandim si Roths. So kitang-kita nyo agad ang footprints ng lahi ni Queen Jezebel. Huwag kalimutan na itong mga nagkiklaim ay hindi naman talaga lahi ni Jacob, kundi mga Europeans na nag-adapt lamang ng Judaism. Tandaan din na ang lahi ni Jacob ay hindi pa nakakabalik sa Jerusalem mula nang sila ay palayasin ng mga Romano noong AD 70 Siege of Jerusalem. Pakiusap sa mga didiskusyon tungkol sa content na ito, mag-aral muna ng world history. Nakikita nyo sa screen ang electronic copy ng Balfour Declaration mula sa British Library as published by Wikipedia. Sinabi natin na ang inihayag ng Britanya ay isang pagsuporta sa isang claim na magkaroon ng Jewish national homeland. So, diniklara ng Britain na sa lupain ng Palestine ilalagay ang Jewish homeland ni Roths. Bakit ginawa ng Britain? Maiksi lang ang sagot namin. Si Roths ay isang banker. Hindi basta-basta banker lang.
Kaya niyang pautangin ang Great Britain. So, pinasok ng Britain ang Shemite territory para kay Roths. Kinuha nila ang lupain ni Jacob at iyan na ang pinagmula ng conflict mula noon hanggang ngayon at sa darating na panahon. So, ang bottom line ng kaguluhan sa Shemite territory ay kagagawa ng lahi ni Nagog and Magog at Queen Jezebel. So, ano itong Aliyah? Biblically, ang Aliyah ay pag-uwi ng lahi ni Jacob sa Israel. Ang prophecy na ito ay piniki din ng mga Hudyo-Hudyuhan. Naghakot na sila ng mga kasamahan nilang Hudyo-Hudyuhan din at yun daw ang katuparan ng hula na muling iipunin ang Israel. Peke, hindi po lahi ni Jacob ang pinauwi nila sa Israel, kundi mga kapwa nila na naghuhudyo-hudyuhan. Nasa exile pa po ang ibang tribes ni Jacob mula pa noong Assyrian invasion. Ang tribe naman ni Judah ay ibinenta na sa pagkaalipin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Amerika, Europe, Canada, you name it. At kung saan-saan pang colony. Ginawa na silang alipin sa mga plantations. In short, ang katuparan ng prophecy na yan ay piniki din ng mga nagkukunwaring Hudyo gamit ang relihiyong Judaism. Sino ang nagbigay ng pondo para sa Aliyah? Si Roths. Napaniwala nila ang mundo na sila ay mga Hudyo. But in reality, sila ay lahi ni Nagog and Magog. From biblical times to the modern times, nothing has changed. Walang nagbago hanggang sa dulo ng panahon. Matatapos lang yan sa pagbabalik ng Misaya. Ang unang peke na Aliyah, rejection ang response nila. Foreigner itong mga nagdatingan. Lumalabas na ang Israel ngayon ay isang Roths nation. Hindi sila ang lahi ni Jacob. Sila ay mga Japhethite Gentiles mula sa Europe. Lumalabas din na ang mga ginawang ni Bigote noon sa milyong-milyong Hudyo-Hudyuhan ay upang maging basihan sa pag-claim sa Jerusalem. Pinalalabas nila na sila yung mga persecuted na mga Hudyo. No, hindi nila na-fulfill ang prophecy. Ni minsan, hindi sila naibenta para maging slave. Hindi nila na-fulfill ang sinasabi sa Deuteronomy 28. Ang ginampanan ni Adolpong Bigote ang ipinangtapal nila sa katotohanan. To sum up everything, ang bottom line ay Canaanite invasion of Shemite territory. Basahin ko. The declaration became a core component of the British mandate for Palestine, the founding document of mandatory Palestine, which later became Israel and the Palestinian territories. Ayan, malinaw na gusto nilang kontrolin ang territory. Proof na gusto nilang makuha ang Palestine ay ang naudlot na planong annexation of Palestine to the British Empire ayon sa memorandum ni Herbert Samuel. I will read it. A month later, Samuel circulated a memorandum entitled The Future of Palestine to his cabinet colleagues. The memorandum stated, I am assured that the solution of the problem of Palestine would be the annexation of the country to the British Empire. Ito, pakinggan nyo mabuti. Samuel discussed a copy of his memorandum with Nathan Roths in February 1915. Ayan, lumutang ulit ang pangalan ni Roths. Ngayon, klaruhin lang natin, sino ba itong mga Roths na ito? Yan po ang angkan ng mga bankers mula pa sa sinaunang panahon sa pagsisimula ng banking system. Sila ang isa sa pinakamayamang tao sa Europe kung hindi man sa buong mundo. Balikan natin ang Aliyah. May isang classical example kaming ipapakita sa inyo bilang babala sa lahat ng Filipino. May tinatangka na silang makuha. Gaya ng nangyari sa mga nauna pagdating doon. Iko-convert din sila sa Judaism as requirement ng citizenship. So walang choice
kundi tangkilikin ang Jewish Babylonian worship. Buti na lang, hindi natuloy ang pagkuha nila sa Pilipino na yon. Ngayon, ano ang nangyayari? Halimbawa, natuloy. Ano ang magiging sitwasyon? Pagdating sa Israel, karamihan sa mga nag-aliya ay pinatitira sa mga delikadong location. Marami sa mga na-recruit ng aliya ay mula sa tribe ni Manashe at Levi na napadpad malapit sa border ng China at India. Na-discover itong population dahil sa kanilang mga ancient traditions tulad ng pagtutuli sa ikawalong araw pagkasilang. Dahil sa pagiging isolated ng kanilang napuntahan, hindi pa rin totally nawala ang sinaunang kultura na nagpasalin-salin from generation to generation. Kung titingnan mo sila, para silang mga ifugaw ang itsura, yung profile ng mukha. At kung ihahalo mo sa atin ay aakalain mong mga Filipino o Syrians din. Buong akala ng tribo, ang nangyayaring pagpapauwi sa kanila ay katuparan na ng sinulat ng mga propeta na muli silang iipunin sa Israel. Hindi kasi nila naunawaan ang nakasulat na ang hahakot sa kanila ay ang Misaya. Hindi itong mga nagkukunwaring Hudyo. Sana nagtaka sila bakit iba ang kulay ng mga sumusundo sa kanila at obviously hindi nila kalahi. With these screenshots, iiwanan namin sa inyo upang makilala ang ibang nawawalang tribo ni Jacob na ngayon ay nakuha na ng mga Hudyo-Hudyuhan. Titigan nyo mabuti ang itsura nila at ikumpara nyo sa tipikal na Filipino o Syrian. Kaya namin inilabas itong topic. Alam namin ang kanilang pinaplano. Nire-recruit nila paunti-unti ang mga tunay na Shemites upang maging depensa nila laban sa mga Shemites. Pinagsasabong nila ang mga Shemites na hindi nagkakaalaman na sila pala ay pare-parehong mga Shemites. Nilagay namin ang mga links sa description kung nais nyong panoorin ang kabuuan ng mga documentary. Mga Ophirians, lalo na kayong mga nag-aaral ng Hebrew at kayong mga sumunod sa Judaism, huwag sasama. Tandaan ninyo yung sinabi ko. Kakalabanin ninyo balang araw ay kapwa ninyo Shemite. Sa ating mga new subscribers, welcome to the channel. Sa mga newly baptized, welcome to the house of Elohim. At para sa lahat, general viewers, be blessed. Shalom. Yada, hallelujah, hallelujah. Be blessed, mga kapatid. Wow, another video. Saan ay nakikita po natin about this Balfour Declaration, no? Titinan po natin, napaka ano na naman po ito. So bago pong lahat, magandang gabi po muna sa ating alahayam. Magandang gabi po sa bawat isa mga kapatid. At salamat po sa alahayam. Tayo po ay nagkasama na naman. Opo, sino ba po pwedeng mamaya kasi po ay babaksinan daw po kami. Alis ako mamaya ng konti. Bahala muna kayo mga after 20 to 30 minutes siguro po iiwanan ko lang po muna ito. Baka pwede pong pasukan ninyo mamaya mga elders about sa Exodus. Doon lang din po kayo, Exodus 32. So, mayroon daw po kasi aming booster vaccine dito sa palasyo. Kaya ano po kami na magpa-vaccine. Pero hindi ko siya papatayin mamaya at dito pa rin po, naka-online lang yung aking presensya ko lang mawawala. Anyway, ang presensya po ng alahayam ay lagi naririto at ang maganda po doon ay sama-sama po pa rin tayo. Ngayon lang po yung pagkakataon dahil tinawag ako kanina na kailangan daw po ng magpa-vaccine kami. Okay? Brother, okay po. Ayos po yan. Brother Perdi, take charge po mamaya, please. Pag umalis na po ako. Siguro makakabol pa rin pa naman ako eh. Dahil marami pa naman binabaksinan, kaya okay lang. So, maraming salamat po. Okay na. Hindi pa naman ako aalis. So, dito po makikita natin dito sa Balfour Declaration na ito kung sino talaga yung mga lahi natin. Tama yung kay Brother Roitzi na pagsasabungin lang yung mga Hebrew Shemites na kitang-kita naman natin kung ano itsura nila
pagka hindi mo sila pagsasalitain is makikita mo talagang Pilipinong-Pilipino sila. So, makakaiba yung mga language na ano nila, pagka mamaya 'pag nakita mo sila is Pilipino ka pero pala iba yung salita niya. So, itong declaration na ito, itong pong mga, pinanood natin ito ay, nagpapakita na naman kung sino talaga ang tunay na, ah, Hebrew Israelites. See, kung papansinin po natin mga kapatid, tingnan ninyo yung akala ng mga taga-Israelites ngayon, sa mga Israel, sa bansang Israel, akala nila yun na talagang tunay. Yung pala talaga ang tunay na Hebrew Israelites ay wala na dun sa lugar na yun dahil inaagaw nga ng mga, Canaanites kumbaga, yung mga puti. Tanong ko, Alin, ano ba yung mga itsura ng mga Hebrew Israelites diyan? Siguro maraming ano diyan sa Jordan, 'di ba matatangos din ang ilong, matatangkad din sila. So, yun talaga ang take na ano, na mga Israelites na nandun. Hindi sila tunay na Hebrew Israelites. So, kung titingnan po natin, pinapakita naman dito sa ating video na pinanood ay nasaan ka? Nasaan tayo? Now, tingnan mo, paano ko natanong? Kasi kung ang tanong dito is kung hindi yun ang tunay, nasaan yung mga, tunay na Hebrew Israelites? Naalala niyo yung video dun sa ano, sa World Territory rin pala yata yun, na ang ano, sabi ni Brother OHC dun, tayo talaga, yung mga ninuno natin ang nalipat kay, Peleg. 'Di ba? Kumbaga inampon tayo ng mga, tunay na ano, yung sa Eastern, 'di po ba? Yun yung, kumbaga tayo yung nalipat doon, dito sa ating bansang Upir. Tayo yung nalipat. Ang original na mga Upirians is yung mga baluga na sinasabi natin. At yun ang mga pinahirapan ng mga sumakop sa atin, 'di po ba? Mapapansin ninyo na itong sinabi rito, ang Spain, ano ba ang pinagmulan nito? Gadir, 'di ba? Tsaka yung Canaanites. Ito yung ano, sa Gadir. So, ang sumakop pala sa atin ay yung mga, Spain, tama 'di ba? Yung ang sumakop sa atin nung araw at pinahirapan tayo ng mga ninuno natin. At kumbaga, ah, kinuha nila lahat ng kanilang mapapakinabangan dun sa ating bansang Upir. At kung titingnan po natin ito, sabi ni Brother Oitzy kanina, may nakita siyang ano na maaring nalahian na, maraming nalahi ng mga Spaniards. Totoo, 'di ba? Ang dami sa atin na ano, sa ating bansa na, yung itsura nung mga ano, ang mga ano yan tawag nito, pinag-aralan pa nga natin yung mga Spanish language, right? Okay, okay. Then titingnan po natin mga kapatid, ah, yung itsura nila, yung mga Spaniards na ito, 'di ba mestizo, 'di ba mga gano'n. Tapos 'pag yung may pamilya na ano, lahi pala ito ng mga, ano, Kastila, 'pag sinabi natin gano'n, tuwang-tuwa na tayo, right? Kasi, lahi ng Kastila ako, 'di ba? Tisoy ako, hindi ako maitim, hindi ako yung ano, 'di ba, gano'n ang ano. Kasi 'yun ang naging culture natin, naging ano natin na 'pag sinabi mong 'pag sinabi nating ano, hybrid ka nga, sabi nga ni Brad Bart, talagang hybrid ang tingin sa'yo kung halimbawa yung Kastilaloy na tinatawag tisoy, yung mga gano'n, tuwang-tuwa tayo. Pero hindi natin alam na yung lahi pala na yun ay lahi ng Canaanites. See, makikita ninyo. Kaya dati kung tuwang-tuwa tayo dati, ngayon, bale wala na. Hindi na nating ano,
Hindi na tayo natutuwa kasi ang lahi pala na yun is lahing mga Canaanites. May lahi daw kasi sila. Ewan ko, sabi rin ng tiyahin ko, may lahi daw kaming Kastila. Sabi ko, "Ay, kailan nalaman ko na ito?" Sabi ko, ay hindi ko na inaano yung mga lahi-lahi namin na yan. Basta ako ano, experience ako. Ayun ang ano doon, ang maganda ro'n. Tapos kung titingnan pa natin mga kapatid, the way na anong pagkasakop sa atin, wala na tayong balita. Kumbaga wala na tayong ano, blanko ng lahat. Dahil nga itinuring nga tayong mga Indio. Ang Indio, ibig sabihin ng Indio, yung walang alam kumbaga. Yan ang tingin sa atin ng mga sumakop sa atin noon. Pero pasalamat tayo sa mga ano, lumaban sa mga Kastila nung panahong yon at isa na yon sa ating, bayani si Doktor Jose Rizal, 'di ba? Hindi siya lumaban ng yung talagang ano lang, kundi gumawa siya ng literature, masulat, yung Noli at Pili. Kaya kung, ano titingnan natin ang Noli at Pili, dun pala yon may kasaysayan pala yon. So napakatalino ng ating bayani si Doktor Jose Rizal. So mga kapatid, ano sa tingin ninyo ang, kumbaga, sa isang kagaya natin ngayon na nakakaalam na ng lahat ng bagay, ng mga bagay-bagay na patungkol sa ating buhay ngayon. Ano kaya magandang gawin mo, para kumbaga, hindi na natin sapitin yung mga gano'ng sitwasyon na mangyayari pa ulit bilang isang Operian? Ano yung gagawin mo ngayon na, ah, kumbaga, ayoko na, ayoko ng pasakop pa. As an Operians, 'di ba? Siyempre manindigan na tayo. O sa dinami-dami ng mga religion naglabasan, 'di po ba? So, as we Operians, kung titingnan po natin mga kapatid, tingnan natin na kaya na natin, ha? Kaya na natin na ipaglaban ang ating kasarinlan. Manindigan na po talaga tayo, tama Brother Jefferson, na talagang hindi mo na kami maloloko. Ikaw na, ikaw na nag-ano sa amin dito, ikaw ang nag-ano sa amin na, ah, kung nung una ay hindi namin alam, ngayon alam na namin. Kaya kahit tayong mga Operians mga kapatid, tayo, manindigan tayo. Kaya nga sabi sa atin, stand for truth. Sundin natin ang covenant. Yan na yung pinakatatak natin ngayon. Kaya nga manindigan tayo sa lahat ng pagkakataon na hindi na rin tayo malinlang kahit itong mga religion na ito, banal-banalan na ito. So, itong pinag-aralan kasi natin, bakit napunta doon is yan pa isang paninindigan nila, yan pa isang ginagawa nila na bakit kanyo ang Israel, yung bansang Israel ngayon, si Salin, yung bansang Israel na yun, akala natin ngayon ang tunay talaga ng mga bayan ng ano, bayan ng Alayam. 'Di po ba? Yun ang laging napasok sa isip natin, eh. In fact, talagang kasama pa natin yan sa prayer, 'di po ba? Pero 'wag ka, yun pala yung ano, yung, ah, tawag nito, tayo pala yung spiritual Israel. Tayong mga Operians. Tayo talaga ang kumbaga tayo talaga ang maninirahan dun sa ano na yun, sa lugar na yun, 'di po ba? So, ang galing ano, Yada, ang galing ng ano, ang galing ng pagkakataon na ito. Ang galing talaga ng Aba Yahawah natin. Talagang ano, how amazing is Alahayam is. Kasi He did not make us blindfolded. Bakit ko nasabi yan? yada, Kasi kung nanatili tayong blindfolded mga kapatid, hindi natin matatanggap 'tong mga aral na ito, eh. Hindi natin tatanggapin.
Pero dahil binuksan mo yung mata sa mga aral na itinuro ni Brother O.H.C, yun, na ano na, naalis na yung tabing sa mata mo. Yun ang Yada, kagandahan hallelujah, mga kapatid. Yun ang napakagandang naibigay sa atin. Which is na yung mga ano, yung tawag nito, which is na yung kung titingnan natin is ano ang nangyari. Andiyan ba? Susunod kami. Tapos yung pagkakataon na ano, nalaman na natin, wow, it is a very interesting to us. Why? Because we know the truth and the truth shall set us free. Di ba? Yun, ang ganda kasi eh. Kaya nga sa ating mga pag-aaral, kumbaga, pinapalakas na lang tayo nito. Kaya lagi tayong nag-aaral pa. Lumalakas na, pinalalakas na po tayo sa ating mga pinapanood. Di ba? Yan yung ano eh, yan yung pan eh. Kaya nga sabi nung mga kapatiran natin kagabi, hindi natin alam na itong gabi-gabi natin na pag-aaral is kumbaga eh, ang laki ng binibigay nito sa ating kaalaman. Tingnan nyo na kayo na mismo ang makakapagpatunay na pag wala ka dito sa ano sa Zoom, para bang ang laki-laki ng na-miss mo. Na, Totoo. parang laki na na-miss ko. Totoo nga. Kasi nga, everyday mga kapatid, ma-miss mo lang yung isang araw na yon at hindi mo napanood o yung hindi mo napag-aralan, hindi mo narinig yung mga pinag-aralan, parang ang layo. Kaya nga, encourage ko pa rin siya, hanggat makakapasok ka dito sa Zoom natin, pasok ka lang ng pasok. Di po ba? Yada, hallelujah, alhayam. Ang ano mo, ang reward mo naman po kay Alahayam, yung knowledge na ibibigay sa iyo, knowledge, wisdom na ibibigay ng Alahayam. Kaya nga sabi ko sa inyo, pangpalakasan na po natin 'to. Di po ba? Pangmalakasan na ito, tayo na 'yon. Di po ba? Kaya natutuwa po ako mga kapatid, itong pag-aaral natin gabi-gabi ay nagbibigay din sa akin ng kalakasan na makita kayo na nakikinig. At sabi ko nga na mas lagi sa inyo mga kapatid, correct me if I'm wrong, if I've done na mali yung nasabi ko, sabihin nyo sa akin. At salamat naman. At nakukurik nyo ko kung mayroon akong nasabi na hindi sang-ayon o hindi ayon doon sa ating mga pinag-aaralan. Di po ba? Kaya nga, itong kay Brother O.H.C, kung titingnan natin mga kapatid, ayaw kong lumihis tayo doon. Basta lahat ng mga ano niya, kaya natin pinapa-review, kumbaga nire-review lang natin 'tong mga videos. Kasi ewan ko lang kung napanood niyo na lahat yung mga videos. Hindi pa Pero talaga. kahit na napanood mo na lahat yung mga videos, parang kulang pa rin. Aminin, 'di ba? Totoo 'yan. Yes po. Kaya parang inuulit lang natin, kasi nung nakikinig ka lang, mag-isa ka lang kasi okey lang. Pero, kumbaga, hindi mo naman na-explain, hindi mo naman naunawaan maigi hanggang sa may nag-i-explain sa'yo, hanggang sa unti-unti natin na nai-explain ka na yung mga videos na 'yan. Ay, oo nga 'no, parang mayroon ka ng aha moment. 'Di ba? Aha, gano'n pala 'yun, di ba? So, kasi noon, napanood ko na yung ibang videos niyan hanggang sa inulit ko na naman, ay do'n ko naintindihan maigi. Di po ba? So, napakasaya sa aking puso mga kapatid na yung oras ninyo, dumami tayo ngayong gabi. Di po ba? 26 tayo. Ilan nung mga nakaraan, nasa 21, 22, 23 lang tayo noon. Pero ngayon 26 na, dumadami na naman tayo. Alam ko naman yung iba naman din, siyempre, may ginagawa din. Hindi natin po sila basta sabi, pasok lang kayo. Mga kapatid, ito naman po yung pag-aaral natin na ito is hindi na naman natin hindi man natin kumbaga hindi mababaliwala ito.
ang salita ng alahayam ay hindi mababaliwala. Di po ba? At ang yung pagkilos natin para sa alahayam, mga kapatid, hindi mawawalan ng kabuluhan. At nakikita po ng alahayam na tunay na nag-aaral ka ng salita ng alahayam, it means to say na ikaw mismo ang tumutuklas sa kanya. Ikaw mismo ang nag-aaral sa kanyang mga salita. At ikaw mismo ang makakatuklas kung sino ka. Ayan na. Excuse me. Magsalita muna kahit sagutin ko lang yung tawag. Hindi po si tayo tama po sa dalil. So, yun na yun. Di po ba? Kailangan ulit-ulitin pa rin kasi mag-syncs din lahat kasi ang mensahe. Pero kahit paulit paunuurin, hindi nakakasawa. Hindi nakakasawa, mga kapatid. Hindi, bitang. Talaga, di ba? Lagi pa rin sariwa. Pwede po bang magbatiin? Parang may bago tayong natuklasan kung uulitin natin. Parang may bagong na ano sa ating isipan. Makasabi tayo, parang bago na naman to. At akala natin na may nadugtungan ni Brother Oitse. Tama. Yun. Sino yung isang nag-bat-in? Si Spur ba yun? Ako po, dagdagan ko lang po. Saka yung isa pa, yung dadagdag ko lang. Kasi po, di ba nag-aaral po tayo. Kaya sabi nga, habang nangungulekta po tayo ng kaalaman na yun, yung kaalaman na yun na nakukuha natin sa gabi-gabi nating pag-aaral, wala pong makapagnakaw niyan sa'yo. Sabi nga niya, kung ano yung kaalaman na natutunan natin sa gabi-gabing pag-aaral, pag mamayari mo na po yan. Walang makapagnakaw ng mga kaalaman na yan na nakukuha mo dyan. Kasi bakit? Yang kaalaman na nakuha mo, na napulot mo sa mga pag-aaral natin gabi-gabi, yan yung magdidilig ng iyong spirit upang ikaw ay lumago. Ngayon, kung nagkulang tayo sa pag-aaral natin sa gabi-gabi at wala ka sa mga gabi na yan na may mga kakapatiran tayo na nagbibigay ng mga kaalaman at wala po tayo, hindi po natin nasasalag yung kaalaman na yon. So, kumbaga sa halip na ma-perfect mo na yung mga kaalaman na yun na nasi-share ng mga ibang kapatiran natin. Kasi bakit may mga alam yung mga kapatiran natin na wala din tayong alam. So, ang maganda dito ngayon nga sabi ko na pag gabi-gabi po tayo nag-aaral, kung ano yung nasi-share ng mga bawat kapatiran natin, makukuha mo po yun. Kumbaga, give and take kayo. May makukuha ka sa kanyang mga sharing. At the same time, kung ikaw man ay may kaalaman din na i-share mo tungkol sa ating mga topic, na i-share mo rin sa kanya, makukuha din po niya yun. So, kumbaga, bawat isa sa atin nag-learn tayo, yung kaalaman na po yun na nakukuha natin sa gabi-gabi nating pag-aaral, yun po yung magbibigay sa atin ng lakas at yun ang sinasabi nilang nag-grow up ka. Kasi bakit? Gagamitin mo yung kaalaman na yun. Paano mo siya i-apply sa pang-araw-araw na buhay mo? Kasi kung wala yung kaalaman na yun, paano? Hindi mo siya mabibigyan ng direksyon. Kasi bakit ang ating tura na pinag-aralan na napapansin ko lang sa gabi-gabi nating pag-aaral, binibigay doon ng tura yung kaparaanan kung paano natin gagawin. Binibigyan niya tayo ng description, ng paraanan kung paano natin step by step na gagawin po yun. So, dito natin siya na pag-uusapan, na himay-himay po natin at napalalim po natin kung ano bang ibig sabihin yan. Kasi kung tayo lang mag-isa na nagbabasa, parang hangin lang po siya nagmadaan eh. Parang ang hirap siyang intindihin. Pero pag once na ikaw at ako, tayong lahat na nag-uusap, kumbaga parang isang pagkain na pinagsasaluhan natin po yun, yung pagkain na yan nasa hapag, pinagsasaluhan natin na bawat isa nagko-comment na ang sarap ng ang sarap ng hain, ang sarap ng luto. Ayun sabihin ng isa naman, ako ang taste ko parang ganito. So parang ito yung pinagsasaluhan po natin, bawat isa sa atin nagbibigay po tayo ng ating bawat perception, kaalaman, yung pag-appreciate natin ng ating Torah na hinihimay-himay. So bawat isa sa atin lumalawak yung kaalaman natin na hindi lang pala sa isang kasi yung isang word na yun, may marami siyang connection, may marami siyang ugat na pwedeng palawakin ng bawat isa. So kung ikaw, yung pag-unawa mo lang ay yun lang yung naunawaan mo, hanggang doon ka lang.
Kaya nga sabi ko Okay. nga kaya nga sabi ko nga na dapat gabi-gabi po bawat isa sa atin talagang pilitin po natin mag-aaral po tayo dito kasi bakit yung kaalaman mo na meron ka, mai-share mo sa niya, mai-share din niya. Kumbaga maghahatakan, magkukuhaan tayo ng kaalaman ng bawat isa. Yes, yun yung Combine. combined at equals Combination. power. Magkakaroon po tayo ng lakas. Kasi bakit kung ikaw lang ang nag-iisa dyan at ito yung power mo, mahina yung power mo. So kailangan sama-sama po tayo mag-aaral. Kaya bakit Yes, sabi nga nakakalungkot po na may malalaglag na mga kapatiran natin kasi po yun po yung nagkulang sa kanila. Yung pag-aaral na yun na ito yung magiging pagkain ng ating kaluluwa na magpapalakas sa atin. So nagkulang ka, hindi mo siya nakain nung time na yun, hindi mo napakinggan. So mahalaga po ito na talagang yun nga na napakaganda tong sabi ko nga lagi ko sinasabi na tayo po dito sa Middle East, mapalad po tayo na gabi-gabi po natin pinagsasaluhan itong pagkain na ito na nakahain na hinahain na po sa atin, Kain halos na lang spiritual. spoon feed. Yes. Spoon feed na nga pong ginagawa sa atin nakikinig na lang po tayo Hindi na po tayo yung tayo pa ang magsaliksik, hindi pa po tayo mag-search. Opo, spoon feed na po tayo. Nga na lang po tayo at lulunukin, kakainin. Sa pamamagitan ng Sinubo na lang. Sinubo na nga po sa atin, pero yun nga nakakalungkot na may mga mabalitaan ka pa na isinubo na nga sa atin ng ating mensahero, pero bakit naluluwa pa rin? Kasi bakit kumbaga nagkulang siya ng pag-aaral. So ito maganda sa atin na sabi ko nga congratulate sa bawat isa sa atin na andito tayo kahit sabihin mo marami tayong differences pero pagdating sa ating topic, sa ating mga pinag-uusapan, nagkakaisa po tayo, nagkakasundo, nag-iisang diwa po tayo. Kaya nga nawa ay tuloy-tuloy po nating pag-aaral kasi bakit kahit ako man po mismo noon na hindi pa ako lumalim sa ganitong pag-aaral, parang medyo din po ako, medyo tagilid din, parang may doubt. Pero ngayon na medyo lumalalim yung pinag-uusapan natin na hindi lang pala yung word na yan ang tinutukoy yan, mas may nabibigyan po siya ng malalim na explanation, malalim na pangunawa na which is ang bawat isa sa atin magkakaroon po tayo ng nagbubukas po yung kaisipan natin at lumalawak po yung ating pangunawa sa mga bagay-bagay na ating napag-uusapan. Yun lamang po ang aking ma-share at maraming salamat po sa ating pag-aaral sa gabi-gabing ito. Yada. Maraming salamat po. Salamat, Sis Pearl. Nalagang ang bawat isa po talaga nagpapalakasan. Sabi nga ni Brad Doper yung isang absent parang isang taon na nawala para sa akin lang na hindi na bali malate basta naka-attend. Tama, it's better than not late than never, di ba? So, mga kapatid, I'm sorry, iwanan ko muna po kayo. Si Brother Ferdy po, take over muna sa si Exodus 32 na po tayo. Okay, pasensya na po. Balik ako kung halimbawa mapaaga yung vaccine kasi napika-pila naman. Dito lang naman po sa loob. Salamat po sa pag-iingat na ninyo. Sige po, go ahead po kayo. Salamat po. Hindi ko na lang papatayin po. Salamat po. Be blessed, be blessed. Po muna ako exit. Ay, Sis Alin, sige, pasok ka muna. Tama habang ma-exit ako. Sige. Sis Alin po. Kinsa may imong purwaran ana. Ang ng topic natin, so kahapon na-miss ko lang po na nawala ako. So gusto ko lang pong mag-share about sa topic natin at sa videos tungkol sa napapanood natin. Sa akin kasi being freelancer, ang laki po ng naitulong sa akin kasi hindi lang po talaga yung knowledge kundi na-i-apply ko rin, naiintindihan ko rin po yung mga nangyayari talaga dito. Especially kasi nakakasalumuha ko yung mga Palestine, nakakasalumuha ko itong mga Israeli. So nung una, nung hindi ko pa nalalaman ang video ni OHC, talagang tingin ko talaga sa mga Palestine masasama talaga sila dahil ang issue nga dyan noon is talagang magkaaway sila. So, pagka nandito ka pala talaga sa Jordan, kasi nga dito nagsilikasan mostly
madami ang mga Palestine na naglikas dito. Kumbaga naging refugees yung mga iba. Yung mga iba dito na rin sila parang dito na nagkapag-asawa kasi hindi na sila makabalik sa kanilang lugar. Napalayas na, kinamkam na yung kanilang yung mga tahanan at yung mga lupain. Nung nakikinig ako sa kanila noon, parang, buti nga sa inyo sasama niyo kasi parang gano'n yung nasa utak ko kasi nga ang alam ko is devoted ako sa mga Israel. 'Pag sinabing Israel, kagaya na nababasa ko sa Bible, they are the chosen people. So, yung Chosen. ano ko oo, chosen people. So, ang ano ko, ang 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 side ko talaga nasa kanila. So ngayon nung nabuksan na ni OHC yung pagka yung para bang nagkaroon na ako ng, "Ay gano'n pala yun." So naawa ako. Pero kapagka makakasalamuha mo kasi sila, nagkaroon din sila ng parang avoiding to tell the truth kasi kahit alam nila na hindi totoo yung mga tao na nasa Israel, wala din silang kakayahan na magsabi. Kasi nga dahil sa nangyayari sa kanila. Tapos siyempre makikita mo talaga yung mga pinagdaanan ng mga may mga, walang paa, yung mga yun. Sa akin nakita ko talaga sa mata ko, nakakasama ko pa. Minsan nga tumutulong pa sila sa akin kasi naging, ah, mabuti naman sila sa akin kasi one of the driver ngayon, ang point ko dito talagang cover ako kasi yung nasa isip ko at saka yung nakikita ko, iba. Ang pinapaniwalaan ko yung nasa utak ko kahit kanan. So, meron pang dito restaurant. Nangyari dito dahil galit na galit yung isang may-ari ng restaurant, ang ginawa niya dahil ang guest niya mga Hudyo, ang tawag kasi nila dito is mga Yehud. 'Pag sinabing Yahud, mga Israelita, pero ang Oo. ano sa Napuputol si Layas. Celine. Yan. Napuputol po. Okey na. So nung pinalayas po sila sa restaurant, ang nangyari nagsumbong sila sa may government, pinasara ang restaurant ng tatlong araw. So makikita mo talaga ang power nila kahit na nasa mali sila. So imagine. So ngayon kapagka ang mga Jordan at Palestinian alam nila yung pinagdaanan nila, pero kapagka kakausapin mo sila nandun yung takot, hindi nila sasabihin talaga yung katotohanan at nag-a-avoid sila. Kaya sabi ko, I see ganyan pala, ganyan ganyan pala. So inire-reveal ko na itong mga tao na 'to hindi yan totoo. Pero nung nagsabi ako ng gano'n, naglabasan sila, "Totoo yan, paano mo nalaman?" Kaya sabi ko alam nila pero dahil na-corrupt na rin yung Isipan surrounded nila. nila, hindi Oo. tsaka yung surrounded nila pagka nagsabi sila talagang patay sila, yung parang gano'n. So, nandun yung takot. Kaya kapag kakausapin mo, close mouth, parang ayaw nilang magsalita. Pero kapag once na ibinigay mo yung awa mo at saka ikaw nag-umpisa, magugulat ka dahil ishi-share nila yung totoong nangyari. Kaya sabi ko, ako mismo talagang napapatunayan ko sa video ni OHC na hindi lang talaga nalalaman kundi talagang naaanuhan ko na yun yung advantage ko. And then about, Rothschild, nagkaroon din ako ng magandang, ishi-share ko lang po. Si Opo. Rothschild, kasi maganda kasi yun, isang Lebanese ang
ano sa akin, 75 years old. Nung tinanong ko, "Kilala mo ba itong si Rothschild?" Sabi ko, Mm. "Paano mo nalaman?" Sabi niya, "'Di ba ito yung ano, Israel na ano?" "Hindi yan ano, taga ano yan." Sabi niya, ang ano nila dito sa Europe. Then, Mm. ano ba siya? Sabi kong gano'n, "Mayaman yan." So, kinuwento niya sa akin kung paano siya namatay. So, ito yung Hmm. napakaganda ang pagkamatay pero hindi nilabas. Mm. Si Rothschild daw, namatay yan na may message yan. The most Mm. richest in the world died on hunger, parang gano'n, eh. Sa Gutom? pamamagitan oo, kasi ganito ang nangyari si Rothschild, may sarili siyang jet plane. So, Mm. kung may meeting siya anywhere in the world, parang ang dali lang niyang lumipad, gano'n. Tapos Mm. one time, umuwi siya. Then may tsinek siya sa ano, bowlet, ano tawag nito, do'n sa may safe, ah, ano ba tawag do'n, yung lagayan Bolt. ng mga, bolt, safe bolt, ano ba 'yun? Mm. Safety bolt. Safety Safety bolt. bolt, So, ang safety bolt kasi niya is malaki, talagang Mm. bigger than room. So, nung pagpasok niya dahil mai-che-check, pagpasok niyang gano'n, Hmm. nagsara. Pagkasarang gano'n, hindi na nabuksan kasi nag-a-automatic na 'yung nag-ano, hindi na siya makalabas. So, Hmm. for how many days ang alam naman kasi ng mga tauhan niya maybe in the other country na may meeting siya, so inignore siya for 3 days. Hmm. Hanggang sa magsitawagan na lang, "May meeting siya ngayon, bakit hindi siya dumating?" Hanggang sa na-discover nila after how many days na wala talaga sa ano. Then one time may tsinek sila sa ano, doon sa taguan ng mga ano, nakita nila doon Safety ang bolt, oo. bangkay niya, safety bolt, nakita nila doon at may ano, message siya na the richest man in the world died on hunger sa Hmm. pamamagitan ng kanyang dugo, pero hindi na ilabas 'yun. Sabi ko, "Ha? Ah. Talaga?" Sabi kong gano'n. Talagang ang maaano mo do'n, ang ating alahayam talaga is could you Mm. imagine? Makakain mo ba yung mga ginto-ginto mo, mga Ayun na nga, pearl, oo, yun ang 'di ba? And oo, hindi tsaka mo madadala. Oo. pinatutuhanan niya pero hindi inilabas at yun. Kaya ang ganda ng ano, na nalalaman mo talaga at alam nila pero wala Takot silang sila. kakayahang Mm. magsalita. Iyan po Mm. hanggang ngayon dito sa mga ano, dito sa Jordan kasi maraming Mm. Palestine dito. Hindi sila malayang nagsasalita ng kanilang Takot. saloobin. Takot sila, Iyon 'di po po ba? ang mai-she-share ko sa Naku, salamat. history. Oo, tingnan ninyo mga kapatid, yung ano ni Sis Alin, yung sa Rothschild na lang, ngayon ko lang din nalaman 'yan. Tingnan niyo, kung paano, namatay pala yung Rothschild na 'yan. At least alam din ng mga nasa Jordan na 'yan na hindi talaga tunay yung mga naandiyan nakatira, right? Ayon Yes sa po. kuwento ni Sis Alin, 'di ba? Kung titingnan mo, tayo mismo na napakalayo na natin sa kanila, is tayo pa mismo ang nakakaalam, Hmm, right? yes O po. tayo pa mismo yung ano, yung nakakaalam kung sino sila. Maaaring yung iba na 'yan, talaga tama, alam na nila, pero, nagkibit-balikat lang sila, gano'n. 'Yun ang mahirap do'n. Kailangan talaga 'pag alam mo, ah, 'pag alam mo 'yun na yung gano'n, yung ano, 'wag mo nang itago. Kagaya ng ginawa ni Brother Oicy, 'di ba? 'Yun ang ginawa ni Brother Oicy. Siguro talagang napupuno na siya talaga ano, at nalalaman niya, nagsaliksik siya, kaya siya gumawa na ng video. Ang kalungkutan nga rin naman kasi nga siyempre ang Palestine alam natin na hirap siya. Hindi Mm. rin kayang tulungan ng the whole, Middle East or mga Arab Mm. Mm. kasi nga ang power ng Europe is Napakalakas. napakalakas. Pero sa Oo. ngayon dahil may YouTube na at nakikita na yung talagang Oo. pangyayari, Mm. lumalabas na rin talaga na sila yung nakakaawa.
Tapos Mm. nung yung kaibigan ko na eto Jordanian, sabi ko, "Alam mo ba Oh. na ano, na hindi yan totoo?" "Oo." "Eh, anong itsura nung mga sinaunang Israelita?" Sabi kong gano'n. In-explain niya ng totoo, sabi niya dark Mm. color, kulot ang buhok, alam niya, Mm. pero mabara, Oo. hindi ko alam kung saan na sila napunta, sabi niyang Mm. gano'n. So, Ayun. totoo, alam nila, pero parang nakoberan na ng nakoberan yung ano, at walang isa na magbubuhay sa kanilang, yung mga ano, yung talagang yung katotohanan, kaya wala Yes. ding lumulutang. So, nung nag-share lang ako ng konti, nagkakaroon sila ng liwanag, "Ha? Paano mo nalaman?" Kumbaga, Mm. parang ang ganda, parang hindi mo ma-imagine din yung pagkasabik nila sa kanilang identity. Parang sa Tama. atin. Mm. Alam mo sis, excuse me sis Alina, alam mo sis Flor, 'di ba nga sabi nga ni Brother OHC, ah, parang pilit na pinagsasabong yung mga Shemites. Itong pag-alis ni ano, ni Laroe, sila na may ano doon, sila na po ang may, ah, kumbaga, nasa kanila na 'yan. Parang gano'n nga ang nangyayari, 'di po ba? Parang talon-talon lang sila. At itong sinasabi ni Sis Alin na ito, talagang at least meron tayong kasamahan doon na nalalaman niya at napagkukuwentuhan niya patungkol din do'n sa ano, alam nila Sis Alin na mayroong mga baluga do'n dati, mga itim, Yes po, 'di yun ba? ang Siguro talagang naibalita 'no, alam sa ng kanila? kanilang Yun, mga ancestors, kasi siyempre malapit lang dito, mag-iikot-ikot oo. lang. Yan, isang oras lang, kumbaga puwede kang tawid-tawiran lang, nagkakapalitan Mm. ng ano nung unang panahon, kasi Palestine lang diyan, Mm. Syrian at Oo. Lebanon, Jordan, puwede mong ikot-ikutin yan in one day, maikot mo yan lahat. Pero Okey. ngayon naging mahigpit na, may borders na, at hindi ang mga Palestine dito na napalayas doon sa Palestine, hindi na sila makabalik sa Palestine doon. Mm. 'Di parang ang nakakaawa sila, nakakaawa. Pero Kaya nga. grabe, naiiyak ka, pinagsisisihan ko rin kasi minsan naging bully din ako minsan sa kanila. Hmm. Tawi-tawa, eh. Okey. Salamat naman Sis Alin sa iyong, nai-share. Kasi maganda po talagang, malaman din namin 'no. Tingnan niyo na, nalalaman natin kung ano talaga yung nagiging katotohanan. Now, dako na po tayo sa ano, sa Exodus natin. May i-she-share pa po ba kayo? Wala na? Okey, Wala dako yun na po talaga'y tayo. nada, ipagdamot mo ang iyong ano, kayamanan. Kaalaman. Oo, tama. Yun na yun yung kay Rothschild na yun, nakulong siya dun sa safe default niya, ginto, anong nangyari sa mga ginto niya, 'di po ba? Oo. Tawagin natin si ano, Pearl para Dapat magbasa yun ng sanang ano, kinain niya yung ginto. ng Torah study, opo. Sis Pearl, puwede ka bang magbasa? Okay po. Oh, sige, malakas boses mo. Habang mamaya Exodus pa ako, 32? 2, 32 ba tayo? oo. Okay. Opo, opo. Okay. Exodus 32. Mm. At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moses ng pagpapanaog sa bundok, ay nagpipisan ang bayan kay Aaron at nagsabi sa kanya, "Tumindig ka at igawa mo kami ng mga alahayam na mangunguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moises na ito na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin malalaman kung anong nangyari sa kanya." At sinabi ni Aaron sa kanila, "Alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tainga ng inyong asawa, ng inyong mga anak na lalaki at babae, at dalhin ninyo sa akin." At inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto na nangasa kanilang mga tainga at dinala kay Aaron.
at kaniyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamamagitan ng isang buril at ginawang isang guyang binubo at kanilang sinabi, ang mga ito ang maging iyong mga alahayam, O Israel na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. At nang makita ito ni Aaron, ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan ni Yaon. At itinanyag ni Aaron at sinabi, bukas ay pista ng alahayam. At sila'y bumangong maaga ng kinabukasan at naghandog ng mga handog na susunugin at nagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At ang bayan ay umupong kumain at uminom at tumindig upang magkatuwa. At sinalita ng alahayam kay Moises, yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nangangasisama. Sila'y humiwalay na madali sa daan na aking inuutos sa kanila. Sila'y gumawa ng isang guyang binubo at kanilang sinamba at kanilang hinainan at kanilang sinabi, ang mga ito'y iyong maging mga alahayam, O Israel, na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. At sinabi ng alahayam kay Moises, aking nakita ang bayang ito, at narito isang bayang may matigas na ulo. Ngayoy, bayaan mo nga ako upang ang aking pag-iinit ay mag-alab laban sa kanila, at upang aking lipulin sila, at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa. At dumalangin si Moises sa alahayam niyang Abayahawa, at sinabi, alahayam, bakit ang iyong pag-iinit ay pinag-aalab mo laban sa iyong bayan, na iyong inilabas sa lupain ng Ehipto, sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng makapangyarihang kamay? Bakit sasalitain ng mga Ehipsyo na sasabihin, dahil sa kasamaan, inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila sa balat ng lupa? Iurong mo ang iyong mabangis na pag-iinit at pagsisihan mo ang kasamaang ito laban sa iyong bayan. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong mga lingkod, na silang iyong mga sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsabihan, aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at lahat ng lupaing ito na aking sinalita ay aking ibibigay sa inyong binhi, at kanilang mamanahin magpakailanman. At pinagsisihan ng alahayam ang kasamaan na kanilang sinabing kaniyang gagawin sa kaniyang bayan. At si Moises ay pumihit at bumaba sa bundok, nadala ang 2 tapyas ng patutuo sa kanyang kamay, mga tapyas na may sulat sa 2 muka ni Yaon, sa isang muka at sa kabilang muka ay sulat. At ang mga tapyas ay gawa ng alahayam, at ang sulat ay sulat ng alahayam na nakaukit sa mga tapyas. At nang marinig ni Josue ang ingay ng bayan na humihiyaw, ay sinabi kay Moises, may ingay ng pagbabaka sa kampamento. At kaniyang sinabi, hindi ingay ng pagtatagumpay o ingay man ng pagkakatalo, kundi ingay ng mga umaawit ang aking naririnig. At nangyari pagkalapit niya sa kampamento, na kaniyang nakita ang guya at ang sayawan. At ang galit ni Moises ay nag-init at kaniyang inihagis ang mga tapyas na nasa kaniyang mga kamay at nangasira sa paanan ng bundok. At kaniyang kinuha ang guya na kanilang ginawa at sinunog ng apoy at giniling hanggang sa naging alabok at isinaboy sa ibabaw ng tubig at ipinainom sa mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises kay Aaron, anong ginawa ng bayang ito sa iyo na dinalhan mo sila ng isang malaking sala? At sinabi ni Aaron, huwag mag-init ang galit ng aking alahayam. Iyong kilala ang bayan na sila'y mahilig sa kasamaan, sapagkat kanilang sinabi sa akin, igawa mo kami ng mga alahayam na nangunguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moises na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maalaman
kung anong nangyari sa kanya. At aking sinabi sa kanila, sino mang may ginto ay mag-alis na ano pat kanilang ibinigay sa akin at aking inihagis sa apoy at lumabas ang guyang ito. At nang makita ni Moses na ang bayan ay nakakawala sapagkat pinabayaan ni Aarong makawala ng maging isang kabiruan sa gitna ng kanilang mga kaaway, ay tumayo nga si Moises sa pintuang daan ng kampamento at nagsabi, sino mang sa alahayam ang kiling ay lumapit sa akin, at lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan sa kanya. At sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng alahayam ng Yahweh ng Israel. Ipatong ng bawat lalaki ang kaniyang tabak sa kanyang hita, at yumaon kayong parito sa mga pintuang daan sa buong kampamento, at patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki, at ng bawat lalaki ang kanyang kasama, at ng bawat lalaki ang kanyang kapwa. At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises, at nabuwal sa bayan ng araw na yaon ang may 3,000 katao. At sinabi ni Moises, italaga ninyo ang inyong sarili ngayon sa alahayam. Oo, bawat lalaki laban sa kanyang anak na lalaki at laban sa kanyang kapatid na lalaki, upang kaniyang ipagkaloob sa inyo ang pagpapala sa araw na ito. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ni Moises sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan, at ngayoy sasampahin ko ang alahayam. Marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan. At bumalik si Moises sa alahayam at nagsabi, o ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan, at gumawa sila ng mga alahayam na ginto. Ganun may, ngayon, kung inyong ipatatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi, ay alisin mo ako. Isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo. At sinabi ng alahayam kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kung aalisin sa aking aklat. At ngayoy, yumaon ka. Iyong patnubayan ang bayan sa dakong aking sinalita sa iyo. Narito ang aking anghel ay magpapauna sa iyo. Gayon may, sa araw na aking dadalawin sila, ay aking dadalawin ang kanilang kasalanang ipinagkasala nila. At sinaktan nga ng alahayam ang bayan, sapagkat kanilang ginawa ang guya na ginawa ni Aaron. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Salamat sa alahayam. Yada halalwaya alahayam. So, bago po ako malis, iwanan ko po kayo ng isang ito pong ating nabasa about this. Ang lessons po natin dito, kung titingnan naman po natin, mula po doon sa verse 1 hanggang sumunod na mga verse, halimbawa parang verse 7 yata hanggang verse 7 o 32 verse 1 hanggang pababa, ay makikita po natin dito ang mga Israelites ay talagang hindi nakapaghintay. Kasi akala nila wala na si Moises, hindi na babalik. Alam nyo, ito pong pagkakamali ng mga Israelites na ito. At may napansin din ako doon, yung mga babae at lalaki ay may mga hikaw. Pansinin ninyo ha, yung mga ninuno natin, may mga hikaw. Right? Di ba ganun din ang mga katutubo? May mga hikaw-hikaw din sila. Yes. Ibig sabihin pa nga yung kahit mga lalaki naghihikaw din. Yan yung parang pinakatatak nila. So, ibig sabihin, parang noong panahon na yon, yung mga ninuno natin ay yung mga tunay na yung mga black. Di po ba? Now, anong lessons ang makikita natin dito sa Exodus 32 na ito? Unang lessons na makikita natin dito, wag po tayong matapagod na maghintay sa ating alahayam. Di ba? Bakit? Itong lesson na ito ang nakita natin. Kasi po, tingnan mo yung iba. Tingnan mo yung mga nagkora.
hindi sila nakapaghintay. Kumbaga, yung pinasok mo ngayon, kapatid, dito sa covenant, ay isa pong napakaganda na kumbaga habang naghihintay tayo at nag-aaral, yan nga, kasi huwag tayong mapapagod sa lahat ng bagay na gagawin natin. Kaya nga ito, physically, okay, napapagod tayo. Pero yung buhay natin, lalo dapat nating pagsikapan, lalo dapat nating pasisiglahin habang naghihintay tayo sa pagdating ng ating Misaya, King Yada. Yahushai. Yada, Diba? hallelujah. Kaya huwag po Yada. tayong mapapagod. Isang lessons po yan. Hindi kagaya ng mga Israelites. Anong ginawa nila? Igawa mo na kami ng ginto para sambahin namin. Di ba yun ang sabi nila? Oh, anong nangyari? Oh, kinuha lahat yung mga alahas, yung mga ano. Sino? Anduan ko lang, hindi ko alam. So, ibig sabihin, kung titingnan natin mga kapatid, lahat ng mga alahas nila, lahat ng mga ano nila ay pinagkukuha na para gawing guyang ginto. O di nagkasalan na sila doon. Alam ninyo, isa pang makikita natin dito mga kapatid. Bakit? 'Di ba alam ng alahayam na ano, sinabi niya kay Moises, "O tingnan mo yung mga ano, yung mga bayan mo ha, hindi niya sinabing bayan ko." Samantalang siya ang ano, talagang kung tutuusin, bayan ng alahayam 'yon. Pero ang sabi niya doon is, "Tingnan mo, ang bayan na inalis mo, hindi niya sinari kundi bayan mo," sabi niya kay Moises. Gumagawa sila ngayon ng kalokohan, ng guyang ginto. Alam naman natin mga kapatid, ang ating alahayam ay alam lahat ng bagay, kung ano yung ginagawa mo at kung ano yung gagawin mo pa lang. That is our alahayam. So, no wonder na itong ginagawa ng mga Israelites, kahit na andun pa si Moises, may ginagawa sila, alam na niya, talagang ginagawa ng mga tao. Di po ba? Hindi po tayo makaka-escape sa mata ng ating alahayam. Kung ano yung ginagawa mo, alam niya. Tama? At yung kahit ano nasa isip mo, alam niya because makapangyarihan ng ating alahayam. Di po ba? 32 verse 7 yon. Kung titingnan natin. So, itong lessons na ito, na huwag tayong mapapagod sa paghihintay sa ating alahayam, it means to say na itong ginagawa natin ay walang dapat kapaguran. Tama? Tama. Yada. Diba? Kasi yung physical lang natin napapagod, pero pag nagririnig na natin itong mga salita ng alahayam, nawawala ang pagod natin. Tama, di ba? So, itong lessons na ito, huwag kang mapapagod gaya ng mga Israelites sa paghintay. Hindi sila nakapaghintay, kaya gumawa na sila ng guyang ginto, right? Oh, alam naman natin ng ating alahayam is a jealous alahayam, jealous Elohim. O bakit sila gagawa ng mga ano na yon, ng mga guyang ginto na yon, di po ba? Mga alahayam ng mga ano yun eh, sa salita ng ano dating pinagmulan, Diyos-Diyosan. Di ba? So, mga kapatid, nais lang pong sabihin sa atin ngayon, huwag tayong mapapagod sa lahat ng pagkakataon na tayo po ay nag-aaral, nagbibigay ng sharing ninyo at tumutulong sa kawan. Huwag po tayong mapapagod. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, hindi po nawawalan ng kabuluhan ang lahat na po ng ginagawa natin sa ating alahayam. Yada. Do it for the glory of our Elohim. Abba Yada, Yahweh. hallelujah. Yada. Hallelujah, alahayam. Abba alahayam. Pangalawang lessons na makikita natin dito mga kapatid. Ito, tanungin mo yung sarili mo, hindi na ako. Are you sure that you know your alahayam? Yes. Are you sure that you know your Elohim? Yada, hallelujah. Malalim yung tanong ko na yan at tanong nyo yan sa sarili niyo mismo. Kayo mismo po, tayo mismo po ang makakasagot niyan. Kung ano,
totoo ba talaga na kilala ko na ang aking alahayam, ang aking Elohim? Minsan doubt ka pa eh. Aminin. Paano ko nasabi yan? Kasi ganun ang nangyayari sa atin. Sometimes doubt tayo sa lahat ng mga nangyayari. Kung minsan tatanungin pa natin ang sarili natin, nandito ba ang alahayam? Eh, bakit ganito ang buhay ko? Di ba? Ganyan ang tanong mo minsan. Bakit hirap na hirap ako? Di ba ganyan ang tanong mo yan sa Yung sarili mo? Christian pa tayo, Brad, yung Christian pa tayo, ganun talaga. Pero ngayon, Ngayon, sa totoo na tayo, parang wala na yang space sa atin ng mga ganyan. Kasi kilala nasa mo na totoo ang na tayo alahayam eh. mo. Kilala na natin. Yan. Sa, Kaya nga, yung lesson number 1, don't get tired. mm, Huwag kang mapapagod sa paghihintay sa ating alahayam. Pangalawa is, ganda. talagang dapat mo lang makilala kung sino talaga yung alahayam mo. At paano mo siya makikilala kung hindi ka nag-aaral gaya nito. Mm, Kung hindi Tama. tayo so yan, nakikinig ganda. sa ating Brother Roitzi, paano natin siya makikilala ng gusto? Di po ba? Yung mga Ganda. nagkora na lumayas doon is hindi Mm. sila nakapagbantay. At the same time, hindi nila pinaniwalaan yung mensahero. At the same time, hindi nila naintindihan yung pinasok nila, kaya sila lumabas. Totoo yan. Kaya kung ikaw ay lumabas pa sa kawang ito, it means to say, hindi mo rin naintindihan yung pinag-aaralan natin. At hindi mo rin naintindihan yung sinasabi ni Brother OHC. Which is napaka-iksing intindihin. Mm. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ang ating alahayam is a jealous Elohim. Tapos gagawa ka pa ng bagay na yung parang ina-idolize mo. Di ba? Yan yun eh. Gumagawa ka pa ng ibang alahayam sa buhay mo. See? Ang ganda ng lessons ng Exodus 32 kung papansinin lang natin maigi. Kaya itong mga pag-aaral natin, hindi naman natin nakikita to, hindi naman natin alam to. Kung hindi pa natin pinag-aaralan, di po ba? Maaring nagbabasa kayo. Okay, may naintindihan ka konti, pero gaya nitong mga Hindi pag-aaral kagaya natin, nito ang ating pag-intindi eh. yes. Alam niyo mga kapatid, natutuwa ako sa mga priest na mayroon silang yun ang gusto kong makuha, yung mayroon silang outline. Ako sa totoo lang based on the pinagbabasa natin, doon ko lang po siya nakukuha. Tinitingnan ko mismo yung pagka nagbasa na, yung sinusundan ko yung binabasa nung tagabasa natin. Doon ko na po nakita. Sabi ko, buti po itong mga priest, gusto kong maano yung outline nila. Ako gagawa rin ako ng outline ko, sarili. Based on may intindi dun sa ating pinagbabasa. Kaya ko po ito, i-share kasi nga po, yung outline ko dito is, ayan na, lumalabas naman po siya. And I do believe na ito pong mga sinasabi ko is based on mismo sa ating pag-aaral. Tama? Tandaan pa rin natin mga kapatid. Tama po. Tandaan pa rin natin ng ating alahayam is a sovereign alahayam talaga. Yung bang ano ba yung sovereign na tinatawag? Yung talagang sa salita na na napakamahiwaga. Parang ganun ba yan? He is a sovereign alahayam. Tingnan ninyo. Napakagaling. Ha? Siya yung kung ilalarawan mo sa buhay mo, talagang yun, matalinghaga, lahat alam niya. 'Di ba? Yan yung niya eh, yan yung po yung pinaka niya bilang isang alahayam. Tingnan ninyo, salamat sa alahayam, hindi ko na nababanggit yung dati. Salamat naman. Minsan minsan nababanggit natin. Kaya iniisip ko na talaga kung ano yung kasi mahirap na, hindi na at yan pa isa, masasanay ka kung ano yung binabanggit mo na. Yan. O ba? Alahayam, Elohim, Aba Yahawa. So, if we focus on this again, tingnan mo yung ginawa ni Moises, pansinin niyo. 'Di ba nagkasala na?
nagkasala itong bayang Israel. Ano ginawa ni Moises doon? Ano ginawa ni Moises? Pinagalitan niya. Pinagalitan niya, and then ano pa? Yung Ano napansin niyo hinampas pa? niya yung tablet. Yung Yung inagis niya, okay, ano pa, inagis ano pa? niya. Ano bang Ano inano pa? niya kay Aaron, ha? Ano bang ginawa ni Moises? Nagkasala sila, yung Israel. Hinihingi Kita niya niyo na ng kung kapatawaran yung ginawa ng bayan Oh, ng mga hatulan Israelita din. sa layo. nag-pray siya. Uy, baka may nag-pray ahas siya. diyan. Magtago diyan. Hindi, marami akong Tatago. dalang oregano sa ilalim, nakahiga ako sa oregano kaya hindi makalapit sa Ikaw akin. talaga, gulat ko kasi. Okay, Akala diretso ko. tayo mga kapatid. Ang powder na pinainom sa kanila. Yes, alam nyo mga kapatid, si Moises po ay nagdasal. Di ba? Nagdasal siya. Mm. Alam ninyo, tumugon ba ang alahayam o hindi? Tumugon niya. Tumugon sa kanya. Anong tinugon ng alahayam? Sige, tumugon siya. Yung nag-aaway-away na sila, yung bawat lalaki, yung sa kapatid niyan lalaki, sa niyan lalaki nga No, hindi nagkaaway-away yan na ang gusto sila. kong hindi yan po ang gusto kong sabihin. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo, nung po si Moises, nag-pray siya, Elohim answer his prayer. Nakita niyo yan, di ba? Hindi niya gusto na niyang patayin lahat ng mga Israelites na to kung tutuusin. Pero nanalangin si Moises at pinagbigyan naman siya. Di ba? Pinag-anuhan na rin ng Oo, yung alahayam yun. 3,000 ang namatay Now, doon. Oo. And now, mga kapatid, if you are going, kung ikaw ay nananalangin sa ating Allah, He will also answer your prayer. Yan ang pangahawakan mo. Diba? Ang galing ng prayer niya kasi napaka-personal yung prayer niya para sa bayan at ikaw din. Lahat ng panalangin, alam ko tutugunin yan ng ating alahayam. Tama, Sister Rina, umingi siya ng tawad sa kasalanan ng bayan. Pero ano sagot ng ating alahayam? Kung sino lang yung nagkasala, siya ko lang parurusahan. Tama? Tama. Diba? Sabi ng ating alahayam yon. Sabi ni Moises, tinan ninyo ang niya, yung pinaka-personal prayer niya. Elohim, kung hindi rin lang mo patatawarin ng ang yung bayan. At syempre pag hindi mo naman parang parang yung anong tawag doon? Kinonsensya. Kinonsensya ni Moises, sabi niya, kung hindi mo rin lang po patatawarin ng aking bayan sa kanilang pagkakasala, alisin mo na rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Di ba yun ang niya? Ganun kamahal ni Moises ang kanyang mga nasasakupan. And I do believe also, si Brother Roitzi, ganun din po ang kanyang nararamdaman sa mga tao. Yada. Gusto niya, kaya nananalangin dyan, umiiyak din yan si Brother Roitzi. Sa totoo lang mga kapatid, ang laki ng dinadala niya. Tapos marami pang titigas talagang ulo. Totoo yan. Nararamdaman ko po yung damdamin ng isang leader gaya ni Brother Roitzi. Napakarami natin sa na lang, sa mga tanong na lang sa kanya na napakaraming kailangan masagot. Every day na nag-zoom, nandun yung laging tanong, ang daming tanong ng mga tao, ang daming tanong ng mga pero nandyan pa rin siya na sumasagot kahit napagod na yan. So parang nakikita ko, yung style ni Moises, style niya na ngayon na talagang siya ang gumaganap. Kaya mga kapatid, nag-exist na talaga si Moses. Ang inaano ko lang po sa inyo mga kapatid, huwag kayong magda-doubt sa inyong mga panalangin. Halimbawa ganito, nanalangin ka. Pinaniwalaan mo ba yung panalangin mo? Yes. Tapos nag-doubt ka naman, wala rin yung panalangin mo. Di po ba? Ito ang maganda ron eh.
kahit anong pangyayari diyan sa UPIR, sa ating bansa, sa UPIR, ano yung basta paniwala mo sa Think positive. alahayam, oo, laging positive, wag negative. Kasi pag nag-doubt ka, hindi na tama yung panalangin mo na yun. Totoo yan. Di po ba? Hindi na hindi na accurate yun, kumbaga. Hindi na genuine yung panalangin mo. Kaya nga if we are going to pray, tapos na. Wag na natin siyang kunin pa ulit. I mean to say is, wag na nalangin kasi tayo, di kinukuha pa rin natin. Paano natin kinukuha? Ang bigat-bigat pa rin ng pakiramdam mo. Kasi dala-dala mo pa rin yung panalangin mo eh. Ang mahalaga dapat, ibigay mo na sa Kanya ang lahat. Yada. Di ba? Arwaya, Ibigay na arwaya. sa Kanya lahat. Gaya ni Yes. Ate Karina. Tingnan ninyo, ang dami pinagdaanan ng ating kapatid na ito. Pero salamat sa alahayam dahil nandito siyang muli. Kanina pa namin kinukontak, tumatawag din ako sa iyo kanina, Sis Karina, kaya lang talagang siguro di mo maano yung tawag ko. Kasi nagri-ring lang. Pati si Sis Chaya tumatawag din. Bakit sabi niya. Kaya mga kapatid, lahat ng panalangin mo ngayon, I want you to know na sinagot na po ng alahayam. Yada, Kaya halalwaya. pagain mo Yada. yung kalooban mo. Alahayam. Huwag ka nang malulungkot. Huwag ka nang Yada. diba? Huwag ka nang kumbaga masaya ka dahil nakapanalangin ka. Nakasumbong ka kay lagi. Aba sa iyong problema. Mga kapatid, gaano mang kabigat ito, basta't ipiligay na natin sa alahayam, magagaan at gagaan na po ito. Yada. Basta yun lang po ang gagawin natin, isipin natin. Alahayam answers all our prayers. Okay? Yada. May question answer na tayo ngayon mga kapatid. Baka mayroon po kayong tanong. Hindi kasi pasalamat ako dahil mahaba pa yung pila kaya hindi ako nakaalis. Sorry ng alahayam. Nandito ako. Kasi tawag yung kasama ko. Mahaba pa raw. Sige, mamaya na. Importante ito Diba? Babatiin, bro. Okay. Babatiin, Sige, yan. bro. Sige, Kabsato po. Oo, sige. Magandang gabi sa ating mga kapatid. Yung sa akin, konting pan lang po. Yung share ko tungkol doon sa yung pag-aaral natin sa topic ngayon, yung mga Israelita nung sinauna, gumawa sila ng mga alahayam nila. Gumawa sila ng guyang ginto na kung saan yun ang sinamba nila. So, literal na gumawa sila ng kanilang alahayam. So, sa atin, sa kasalukuyan sa atin, i-apply natin sa buhay natin sa ngayon. Marami pong sa atin na gumagawa ng ganyan. Hindi naman literal na gumagawa ka mismo ng sarili mong alahayam na kasambahin mo. Hindi sa ganong paraan. Mayroon mga bagay tayong ginagawa bilang anak ng ating alahayam na nakakasagabal o nagiging hadlang para malugod sa atin ang alahayam. Halimbawa, tayo ay nagiging abala sa napakalaking trabaho o isa ito sa nagiging hadlang upang makalimot tayo sa manalangin o sumamba sa ating alahayam. Isa na rin po yun. Yun ay isang parang paggawa mo ng sariling alahayam. Yung masyado na-focus ka masyado sa trabaho, isang bagay na rin po yun. O kaya naman, meron kayong mga material na bagay na lagi mong naiisip o gustong-gusto mong mapasayo, ay isang bagay na rin po yun na nagsasagawa ka ng sarili mong alahayam. Yun ay isa sagabal po ang naging hadlang upang ang tagay po na
pangkaraniwan tao, no? Na mayroong higit na alahayam na mas dapat tayong pagtuunan ng ating pansin, kundi siya yung may likha ng langit at lupa. Hindi, sabi nga ni Brother Eric, hindi natin siya maipaliwanag, hindi natin siya masukat, hindi kasi unfathomable ang ating alahayam. He is everywhere. Talagang kahit saan ka dumako, nandyan siya. Talagang pati nga ang buhok natin, bilang niya. So, yun lang ang may dadagdag ko, no? Hindi literal na gumawa tayo ng guyang ginto. Kasi wala naman tayong gold talaga, no? Pero may mga bagay tayo na nagiging hadlang para hindi tayo makasamba sa ating alahayam. Yun ang nakikita ko, no? Marami nagiging maghadlang, trabaho, pamilya, isa na, problema. Minsan, kaunting problema lang ang sumemplang sa ating. Wala na, masyado na tayong nadadala. So, isang aral din po yun para sa atin, mga kapatid. Maging lang tayo. Kahit ano pa, maliit man o malaking problema po yan. Lagi po nating idudulog. Totoo ang sinasabi ni Brother Eric at talagang kumbinsido ako 100% na kapag ang lahat ng ating idinudulog sa ating alahayam, talagang yung puso natin ay talagang ibinibigay natin ng buong buo po sa Kanya. Ay sinasagot po yan ng ating alahayam. Sinasagot po. At marami po akong panalangin noon pa. Ewan ko, siguro nakikita lamang po ng ating alahayam yung puso ko kung paano ako manalangin na damang-dama ko mayroong mga instant kasagutan kaagad, mayroong mga sagot na naghahantay ako pero dumarating at ang halayam ay laging may nakalaan na kasagutan. Yun lamang po mga kapatid, yun ang may share ko. Napakaganda po sa gabing ito yung ating napag-aaralan at maaaring iba-iba po yung ating revelation na nakikita, pero ang bottom line pa rin po niyan ay yung turo o yung nais pong ipahayag sa atin, sa bawat isa po sa atin ng ating alahayam. Marami pong salamat at naniniwala po ako na ang lahat na ito ay malaking tulong po sa atin sa araw-araw nating pamumuhay at patuloy na tayo ay lalo pang lumago sa ating alahayam at sa kanyang mga kautusan. Salamat po mga kapatid at kung sino ba po yung may nais na i-share ay bahala na po kayo sa mga susunod. Salamat po. Magandang gabi po mga kapatid. Salamat bro Perde. Ako siguro. Pwede mag-share? Sige bro. Sige. Para habang may 5 minutes pa tayo. 5 minutes pa. So sige bro. Ihanda niyo po yung mga kapatid, yung prayer request niyo para i-message nyo sa chat box para mabasa kung sino yung masaya ng closing prayer. Habang we still have 5 minutes. I-share ko lang mga kapatid na yung sinabi ni Ellen kanina, yung sharing doon sa Jordan. Talagang swerte tayo kasi nga nagising na tayo sa katotohanan. Tsaka yung mga paghihirap nila, nakarelate tayo at saka yung may portion doon ng mga paghihirap o talagang portion, hindi lang portion kundi produkto. Ang produkto sa mga kagagawa ng mga Babylonian o yung sa programa ni Rothschild. Meron tayong nabahagian tayo ng sa programa nila sa kahirapan natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon. Di ba ginamit nila yung mga Shemites para mas lalo silang yumaman, tapos tayo mas lalo maghirap. Para tayo maging utusan nila o wala tayong choice, kapit patalim, inatake nila yung ating pamumuhay, physical na pamumuhay. Kaya tayo naging OFW. So,
at least na ngayon nalaman na natin na ito pala ang dahilan, ang pinaka root cause ng ating mga paghirap, bakit tayo naging OFW, nalayo tayo sa pamilya natin, na gabi-gabi, araw-araw may problema sa mga amo natin. So alam na natin yung pinakadahilan. So hindi mababaw po ang rason bakit tayo magpatuloy, bakit tayo maging mas matibay pa, kasi alam na natin kung saan tayo mag-umpisa. At saka ano ba, kanang wala na tayong choice. Kasi kung tura nga sa kailan ba yun sinabi na yung lalaban ata si Marcos, yung di ba yung last video, lalaban ata si Marcos kasi mali yung ginawa dun sa 5 ano yung agreement na yun. Basta sa last 2 nights ata yung na video. So walang nagawa si Marcos kasi nga siya lang mag-isa. So yung mga powerful nation, yung 5 powerful nation, ang magiging kalaban niya kung kukunin niya yung Sabah sa Juan. I-declare talaga 5 power nation. So ang point dyan is wala kang magawa kung ikaw lang mag-isa na harapin mo yung paghirap mo ngayon. Ako, hindi ko kaya. Sa pamilya ko, hindi ko kaya. So salamat po mga kapatid na andyan kayo, nalaman na natin katotohanan. Meron tayong isang aim, isang goal. Alam natin yung pinagmulan natin bakit tayo naghirap. And alam na rin natin kung paano makaiwas. In the small one, na kahit pakunti-kunti, gabi-gabi pag-aaral natin, napapalakas kasi marami tayo. Kung may alam kayong mas maganda pang magiging, kung may alam kayong kung meron pa na makakaahon sa kahirapan natin, hindi lang sa sitwasyon natin ngayon, kundi sa future generation. Kung meron kayong nalalaman, ipaalam nyo sa akin, sasama ako. Kung meron pa, nahihigit pa, sa kay Kuya Ritzy. Hindi pa, wala na, di ba? Kasi from Adan. Kakrusing na tayo eh. Hanggang ngayon. So, wala na talagang dahilan kung hindi tayo magtulungan. Saka hindi lang po para sa atin to, sa ating mga coming generation. Kasi nga, hindi naman sa maraming ang kwento, maraming ang narinig natin, hindi lang po ito dasal-dasal, kundi siyempre yung physical, yung daily needs, yung sinabi nga ni Allen na yung pinakamayamang tao tapos namatay lang sa gutom. Narinig ko na yun, matagal na, pero hindi ko nakuha kung sino talaga, si Rothschild, pero yun. So, kuan ka ng hindi kailangan, hindi lang puro spiritual. At saka talagang kailangan din natin yung physical, yung daily needs, kasi katawang lupa nga eh. So, yun nga, magtulungan tayo, tapos kung may mga problema, i-share nyo rin. Hindi lang yung mga gift, yung mga pagpapala, i-share yung pati problema para sama-sama tayo, sabay-sabay. Di ba po? Pag-usapan. Sino pa po para magpautang? Magpautang lang? Oo naman. Kahit smile lang. Pautang kayo ng moral support. And then bukas is Exodus 33. And then last na ba yung video o may kasunod pa sa series na yan? So, yun lang po mga kapatid sa na-share ko. Meron pa isang kuan, dalawa at isa. So, i-advance nyo po kung may panahon kayo, i-advance yung panood, tapos at least may mahanda kayong kuan for sharing po. And then sa Exodus 33. Napansin ko rin yan kay kuan. Opa? Ano yung ating kuan, bro? Ano yung ating videos bukas? 33, pero may priest ata bukas, Huwebes. Kung may may priest, may visiting priest tayo. Okay. Kung may available sila. Pero sige, handa lang natin yung kuan, yung
kasunod na video tapos Exodus 33. Anong video, Brad? Anong video bukas? Kasunod doon sa kuan, Gog and Magog series, yung sunod sa 5. Yung Ano ba yun? 6. May 6 pa ba? 6 ang Magog. Oo. Gog and Magog? Magog. Oo. 6, the European Israel. Ayan. European Israel yun. European Israel. Ah, Yun na okay. natin babalatan. Babalatan na natin yung Tapos, kanilang pa yan. balat. Oh. No, ihanda nyo yan tapos panoorin kung may praise man, please for the next night na po. So closing prayer na po. Salamat. Yeah. Sige, mga kapatid, kung sino pa yung nais magbigay ng prayer request, ito si Ate Charina, no? Ako magbigay ko, be. Ako din bro, kung sino magkuhan, yung brother-in-law ko may napasitive. Asan man ilagay, asa man dito sa message? Hindi, sabihin mo na. Sa Sulat akin, ko na lang. Oo, Oh, sige, sulat ko na. sa akin kanang pray for me. Strength, kanang yung kalakasan ko nga hindi ako sa kaantok. Maagaw sa kaantok. Dahil Tulog ka, te. kinakaidlip ako kanina. Tulog. Ha? Makatulog talaga ako. madali. Nakagising ako kanina. Oo, madali. Madali ang sagot Nakatulog ka yan. pa niyan, Ate Ay, Maria. ngayon matulog. hindi kasi Panay nguya mo nakaidlip lang ko kanina. sinangag na buriring. Tapos yung healing din sa kasi umandar na naman yung sakit ng mga buto ko. Okay, Talaga sige, yung binti ko talaga. lahat tayo ay kailangan natin yan ng panalangin ng Ha? ating mga physical na Healing. katawan natin ay talagang kailangan ng healing. Oo. Sige. Sa akin more on talaga kailangan hindi lang yung spiritual din kailangan lumakas din. Kaya nga naagaw tayo sa antok sa kasi minsan tayo sa panghihina sa sa sitwasyon natin. Kaya yung strength sa aking spiritual aspect. Bro, sa Okay, akin si sige po. Juan Rustom. Ahit. Salamat. Rostom. Positive siya? Opo. Patid na asawa ko niyan. Continue sa akin, brother, per day. Dagdag mo doon protection sa aking mga anak, ha? Yung Sige po. family. Sa akin po, brother, pwede. Sa nanay ko po na sobrang tapang. Sino to? Si akin po. Bakit sis, alin? Sobrang tapang nanay mo. Yung nanay ko, Mother po ninyo, Sis Alin? mother ko po. Mother Junicia. Pareho dahil mo si Manny Pacquiao name sa nanay. Hindi nga, Junicia talaga pangalan. Junicia po, sobrang tapang. Kilala ng pagkatapang niya sa buong village namin. Sobra. Kasi ang tingin ng kapatid ko sa kanya is parang nasasapian na yata. Sige. Ay, naku, pares. Nature na niya. Ako, ganyan na ba ako matapang? Hindi po kasi Matapang kakaiba. ako. Sige po, Mother. para Yung spirit of yung kaanuhan niya, meron din siyang masyado siyang matapang at yung parang natutuwa siya na yung kaming magkakapatid is parang pinag-aaway niya kami. Parang gano'n. Pero siya against with us, parang gano'n. Iba. So, yan, kakaiba spirit. yung Ganon. Spirit. Iba ang espiritu niya. Yan. May Yun po yung kakaiba siya. struggle namin sa kanya. Oh, ganon. Sige. Sige po. Sige. Ako na po tayo. Ako na po tayo sa panghuli. Pakikuan na lang po ayun para tahimik po tayo lahat, ha.
Sige po, sambahin po natin ang ating Aba, Saglit. ating alahayam. Halalwaya, alahayam. Aming Aba Yahawa, ang may-ari ng langit at lupa, ang may lalang ng lahat ng bagay sa aming paligid. Aming Aba, kami po ay naniniklod po sa inyo. Tumatawag po sa iyong pangalan na aming alahayam. Papasakop, patuloy na sa iyo sumasamba dahil karapat-dapat lamang po na kayo po ang aming itaas. At iluklok po sa iyong trono, aming Ama, dahil kayo ang kataas-taasan, kayo ang pinakadakilang Ama. Wala na pong iba, wala na pong ibang alahaya. Kayo lamang pong nag-iisa, aming Aba Yahawa. Sinasamba po namin kayo sa Espiritu at sa totohanan. Sa mga oras na ito, kami po ay sama-sama po nananalangin at patuloy na kayo po ang siyang nais po namin parangalan at sambahin lamang nag-iisang aming alahaya. Salamat po na marami sa mga oras ito. At kami po muling hinihingi rin po ng patawad at paglilinis kung meron po kami mga nagawa na isalita, naisip, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo aming Ama. Patawad po. Patawad po sa paglilinis niyo po sa mga oras ito at ng lahat ng aming mga panalangin ay maidulog po sa inyo nang walang magiging balakid, walang magiging hadlang, kundi ito po ay tatanggapin niyo po at sasagutin ayon po sa iyong katwiran at ayon na rin po sa iyong kalooban aming Ama. Salamat po na marami sa gabing ito na muli aming Ama. Mga kapatid na ito, ang mga kababaihan at kalalakihan na ito ay sama-sama po na nagkaisa ang mga puso at diwa upang mag-aral po ng iyong kautusan, ng iyong banal na Torah, aming Ama. At ito nga po, pinagsalusaluhan po namin muli ang mga pagkain ito ng aming Espiritu upang kami ay lumago, lalo pang maunawaan at malaman ang higit pa na nais niyo pong ibigay po sa amin na patungkol sa inyo kung paano namin kayo dapat sambahin, kung paano namin kilalanin at hanapin ang katotohanan na nanggagaling po sa iyo aming Aba Yahawa. Salamat po sa mga katuroang ito na nagbibigay po sa amin ng tunay na aral, tunay na katotohanan na maisapamuhay po namin sa pang-araw-araw namin buhay. Salamat po. Ito po lalo pang nagpapatibay po sa amin na magtiwala lamang na meron po kaming alahayam na pagkakapitan, meron kaming alahayam na laging pangahawakan, na anuman po mangyari sa aming buhay, maging masama man o mabuti, alam namin, meron pong Aba Yahawa, ang aming alahayam na lagi kaming iingatan at ilalayo sa anumang kapahamakan na nag-aamba po sa aming mga buhay. Salamat po sa gabing ito, sa kabuuan ng aming mga pag-aaral na ito. Salamat po sa mga ginamit niyo pong mga kapatid, ang mga moderator, at tagapanguna po namin, mga sisi, sila Sister Adela, Brother Eric, sila ng Proteman, Robert, at lahat ng mga ginamit po at mga kapatid po namin na nasa Zoom. Alam namin, aming Ama, na sa gitna po namin ay nandiyan po kayo lagi upang kami po ay alalayan, kami po ay turuan upang ang kaliwanagan na nais niyo pong ibigay po sa amin ay tunay nga pong maangkin po namin at maranasan po namin lahat ng sustansya ng pagkain espiritu na ito na siyang ipinagkaloob po sa amin sa gabing ito. Salamat po sa lahat ng ito, sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang pinagkaloob po sa amin bilang magkakapatid na ito sa buong kawan ng OSP. Purihin po kayo aming Ama at patuloy na idinadalangin ang bawat isa, ang mga prayer request ng bawat isa ay idinudulog po namin sa iyo aming Ama. Ang kay Sister Serena kung saan ay nagkaroon po siya ng overloaded na trabaho, aming Ama.
kalingain mo po siya, bigyan po siya ng patuloy na kahusayan, patuloy na kalakasan, at patuloy na pasensya sa kanyang mga trabaho na nararanasan. Alam namin na sa panalangin ito ay kayo po ang siyang magbibigay ng kagaanan upang lahat ng ito, aming Ama, malagpasan niya po at matapos niya po ng mas maaga ng ang kanyang katawan ay may kapahingahang nag-aantay. Marami pong salamat sa buhay ng kapatid nito, aming Ama. Pagpalain mo po ang buhay niya at ang kanyang pamilya. Maging si Sister Maria, aming Ama, gayon din po sa mga nararanasan niya. Patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanya ang lalo pang kalakasan sa spiritual aspect na kailangan niya, aming Ama. Patuloy niyo pong bigyan siya ng paninindigan na matibay upang ang aming pinananampalatayaan, aming Ama, ipatuloy niya po ilantad, ihayag sa mga tao siya sa pakikipag aming Ama na sa aming pananampalataya, aming alahayag ang siyang magpatutuo kay aming. Salamat po sa buhay ng kapatid nito, maging sa kanyang kalakasan, kalusugan, kayo ang magpapala at mag-iingat sa kanya at maging sa buong kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Marami pong salamat sa buhay ng kapatid nito. At maging sa kay Rustom na ngayon ang bayaw po ng kapatid na Bro Teban. Salamat po na kayo po ang nakakaalam kung ano po naranasan ng lalaking to, ng kapatid nito, si Rustom, na nakaranas po ng COVID. Aming Ama, kayo po ang pinakaasahan po namin at kayo po ang siyang tunay na nagpapagaling. Aming Ama, kayo po hinihiling po namin sa pangalan po na aming Misaya, King Yahweh, ang iyong mapagpalang kamay, iunad po nawa at ipatong aming Ama sa katauhan po ni Rustom na kung saan ay may COVID, aming Ama. Kayo po ang siya magpagaling, kayo po ang magbigay ng tunay na higit pa sa gamot na binibigay po ng doktor, aming Ama. Higit pa po sa aming iniisip at ninanasa, naniniwala po kami na pagagalingin niyo po ang kapatid na ito, ang bayaw ng kapatid na Bro Teban. Salamat po sa buhay ng lalaki ito, ng Rustom. Ay naniniwala po kami na kayo po ay hihipo sa kanyang katauhan upang siya man din po ay makakilala po sa inyo bilang aming alahayam, aming alahayam ng buhay. Salamat po sa kabuuan ng mga pamilya ng bawat mga kapatid. Patuloy po namin sa iyo pinagkakatiwala, kayo ang gagabay, magpoproteksyon sa mga pamilya ng bawat kapatid na nasa na ito. Aming Ama, pinagkakatiwala po namin sa iyo ng lubusan, anuman po ang mga pangangailangan, anuman po ang mga dinadaanan, aming Ama. Naniniwala kami na hindi po kayo kailanman naging madamat po sa amin. Ang lahat ng mga pangangailangan namin ay patuloy niyo pong ipagkakaloob sa bawat isa at i-extend niyo po ito sa bawat pamilya ng mga mahal namin sa buhay. Salamat po sa gabing ito at maging sa buong OHC sa buong mundo, ang Operation Heritage Conservatory na kung saan lahat po ng mga chapter leaders, mga coordinators na ginagamit mo po sa mga kawan, aming Ama, patuloy niyo pong paigtingin ang kanilang mga puso na patuloy na maglingkod para sa inyo, para sa buong kawan at para sa iyong gawain. Patuloy na manatili kami, patuloy na manindigan kami sa katotohanan na ang aming isinasagawa at pinag-aaralan ay patungkol lamang sa inyo at kayo lamang ang laging itataas namin, Abaya Hawa, sa ngalan ng aming Misaya, King Yahweh. Salamat din po sa mga ginagamit mo sa trumpeters, sa Isaiah, sa mga Joshua Committee, at maging sa mga lahat ng mga ministry na ginagamit mo po sa OHC, aming Ama. Kayo po ang mag-iingat, magbibigay ng proteksyon sa bawat isa, na kayo po
patuloy na gagamit po sa kanila upang nang sa gayon magpatuloy po ang OHC na kung saan ay napakaganda po ng kasalukuyang nangyayari sa buong kawan at hiniling po namin ang patuloy na divine protection niyo po para sa pangkahalatan aming Ama. At gayon din po, dinadalangin po namin ang aming mensahero. Kayo po ang patuloy na mag-iingat sa kanya, saan man siya dako pumaroon, saan man po siya, anuman po ang kalalagayan niya sa mga oras nito. Kayo po ang magbibigay ng kalakasan at kalusugan sa kanya upang sa gayon aming Ama, patuloy na siya ay magagamit niyo po sa amin bilang mensahero niyo po na patuloy na ang lahat ng kapahayagan ay kayo lamang po nang gagaling aming Ama. Salamat po na patuloy niyo pong gagamitin ang aming kapatid nito para lalo pa pong tumibay at lumakas po ang buong kawan ng OHC. Salamat po aming Ama at maging sa mga priesthood na patuloy niyo pong ginagamit. Aming Ama, salamat po sa mga buhay ng mga kapatid na priesthood. Kayo po ang magdadagdag, kayo po ang patuloy na magbibigay ng kaalaman sa mga priesthood na ito upang sa gayon aming Ama, ang buong kawan ay mabigyan, mapid po ng iyong karusan, mapid po ng spiritual na pagkain na nagbubuhat lamang sa iyo aming alaya. Salamat po sa gabing ito, ang lahat ng aming mga panalangin ito ay dinudulog po sa amin ng sama-sama sa inyo at patuloy niyo pong itong basbasan, pagpalain aming Ama at kayo po ang siya mag-iingat sa bawat isa po sa amin sa buong magdamag na ito at ingatan niyo po na magbigyan ng tunay na kapahingahan ng bawat isa upang sa gayon manumbalik ang aming lakas sa araw ng bukas ay muli ang aming mga labi ay patuloy kang pupurihin at sasambahin ang Ama. Muli aming Ama, maingat po namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri. Ang aming mataas na pagsamba ay tanggapin niyo po aming Aba Yahweh. Sa ngalan po ng aming Messiah King Yahweh ay naghaharing kasama namin magpawalang hanggan. Sa ngalan po at sa tulong ng banal na Espiritu ang lahat ay magsabi ng Yada. 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 Analwaya alahayam. Yada, halalwaya. Bless po mga kapatid. Yada. Halalwaya alahayam. Salamat, bro. Salamat po. Salamat po, Ferdy. Benito. Salamat. Nalimutan ko bro, yung kay Sister Alin, sama na lang po natin. Apa na yun, general na po yun, mga kapatid.
Langit at lupa. Habaya hawa. Ya dah. Haleluya. Good night.